From bahay na lubog sa baha to this. O diba, hindi na siya napapalibutan ng fish pond. May mga kulang pa nga rito, pero lilipatan na raw nila. Ang sabi ko ngay wala pa silang mga gamit, kaya magsikalma muna sila. Mare, ipapa-blessing ko rin kasi muna. Rin na nga yung itsura ng lababo, pero kakabitan pa to ng cabinet. Ang sarap sanang maghugas dito, pero nuknukan ng hina ang tubig. Ring at bubuksan ko, mukhang mas malakas pa yung ihi ko. Kaya naman kahit maglagay ako ng CR sa itaas, hindi rin aakyat ang tubig. Bumaba na lang sila Rine, kesa naman mag-igib pa sila paakyat. May idea ba kayo kung anong pwede kong gawing solusyon? Doon na ako sa solusyon agad, kesa naman problemahin pa. Naikabit na nga yung pinto, tsaka yung bowl nila dito sa CR. Pasensya na kayo ha, mala aesthetic talaga yung pamilya ko. Shoot, amare, garapo ng tabo. Buhay pa nga rin yung drum ng kapatid ko dahil pinag-iipunan nila ng tubig. May bidet pa naman sana pero hindi nila magamit. Kaya naman sa tabo pa rin ang bagsak nila dahil anong ipanghuhugas nila sa puwet. Nakita nyo naman parang luha lang. Yabang, nakapapaya soap pa ang mga syuta. Tinatambayan na kasi nila to pero hindi pa tinutulugan. Ang alam ko 3 kayo dito pero bakit isa lang ang toothbrush? Shoot, mare, sharing is caring. Nga yung kabila, naliguan naman. May palagay-lagay pa ako ng shower, hindi naman maliguan. Pero gagawan ko pa rin ang paraan yan para hindi sila mamaho. Pero may tubig man o wala, mababantot na talaga sila. Hindi nga sa ibaba, pinakontrata ko na rin palagyan ng glass. Na-realize ko kasi na baka umanggi kapag umulan. Pero yung nabubuksan pa rin para isasara lang kapag malakas ang ulan. Huli, nangangamot na naman si Kutuhin. Hindi nga sa hagdan, kakabitan na lang ng bubong. Pinipinturahan na rin pala yung balcony nila. Sarap-sarapan naman to, lumayas-layas ka muna dyan. Kulay brown nga pala yung pintura dahil dadayain namin magmukhang kahoy. Ring at nakakabit na rin yung bintana na ginaya lang namin sa bahay namin. Ang kagandahan kasi dito, pasok na pasok ang hangin. Ginandahan din talaga ng sugar daddy ko yung pagpapakontrata niya dito. Mare, wala naman kasi kung alam sa mga ganyan. Nagustuhan ko naman, lalong-lalo na yung mga titira dito. At kahit nga ibikangkang ko yan, makakadaan pa rin sila. Medyo malawak kasi yung balcony nila dito, mukha lang masikip sa video. Parang ako, mukhang masikip sa video, pero member ng paluwagan. May screen nga pala to para hindi pasukan ng lamok. Meron nga rin yung mga pinto, hindi pa lang nakakabit. Di ngay pumasok ako sa loob at ume-echo na yung boses ko. May bintana at pinto na kasi, kaya kulob na. Higaan na lang talaga ang kulang, pwede nang tulugan. Iyon naman nga ang next kong pagkakagastusan, kaya kailangan kong tumatag. Ewan ko na lang talaga kung makangiti ka pa. Hindi nga pumuesto sa dulo yung tatay ko para malapit daw siya sa gate. Bali ito kasi yung pang-4 na pasobra na pwedeng pag-istayan nila nanay. Para kapag pupunta sila dito, may sariling kwarto din sila. Kaso mare, mukhang dito na ipapatapon yung tatay ko. Pinadala na kasi ng nanay kong aswang yung mga maintenance ng tatay kong kapre. Mukhang may love quarrel pa rin ang mga laman lupa. Nagkabit na nga ako ng battery sa mga smart lock nila. Sa susunod na punta ko, baka na ikabit na rin yung screen sa pinto nila. Unti-unti nang naglilinis ng paligid yung tatay ko dahil hindi na sila naghahalo ng semento. Pinto-pintura na lang kasi at pagwe-welding. Mare, nandito na yung nanay ko. May 2 kasama pa na backup. Ipapakagat pa yata si tatay. Baka kabod na lang mag-crave sa diaper. Tinawag ko nga yung mga kapatid ko dahil ayokong mag-awat ng mga aswang.